So nakapasok na nga sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyong Ferdy. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tutor. So kanina nga around 6 PM ng gabi, ayon sa Pag-asa, nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility itong binabantayan nating bagyo at nabigyan nga yan ng local name na Ferdy. Ito po ay ang ating pang-anim na bagyo ngayong taon at again, ito po ay makikiraan lamang o dadaplis dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng maya-maya lamang or mamayang madaling araw ay makalabas na rin ito agad ng ating boundary line. Napakalapit na din po nito dito sa itaas na bahagi ng ating boundary line. Ayon sa Pag-asa, ito po ay nasa tropical storm category na may lakas na hangin na umabot sa 85 km per hour malapit sa kanyang gitna kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 105 km per hour. Wala pa rin po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Napakalayo nga niyan, pero pinapalakas pa din ito yung ating habagat o southwest monsoon at yung kanyang trough ay umaabot pa din sa ilang bahagi ng ating bansa. Mas talakayin natin yan ng maigi. So narito sa aking likuran ay ang wind simulation para sa daloy ng hangin papunta sa bagyong Ferdy, yung kanyang trough at sa ating habagat or southwest monsoon. Pinapakita dito yung ina-explain natin nung nakaraan na monsoon gyre setup. Ang monsoon gyre ay isang malawak na sirkulasyon na higit sa 2,000 kilometro na nangyayari tuwing panahon ng habagat. So, narito po yan. Yung daloy po niyan ay kasama po itong bagyo at yung kanyang trough or extension. Ang pinakamababang pressure niyan ay syempre nandun sa pinakagitna ng bagyo. Pero ito pong general area na ito, yung parte ng ating monsoon gyre setup, ay relatively mababa din po ang pressure kaya mataas ang tsansa ng pag-ulan. So umabot po sa atin yung pagbali ng hangin at nagko-converge po ito sa sarili niya. Maliban dyan, ito namang nasa ibabang parte, yan po yung ating daloy ng habagat o southwest monsoon na pinapalakas nitong bagyong Ferdy. So mula dito sa salubungan ng hangin o sa convergence ng hangin pababa, dito sa ating habagat o southwest monsoon, meron tayong mataas na tsansa ng pag-ulan. Yan po yung epekto ng trough nitong bagyong Ferdy at ng ating habagat or southwest monsoon. May mga nagko-comment po na mahina daw ang habagat at mainit sa kanila at wala pong ulan. Ito po yung general area na yan. Ito pong ilang parts ng Northern Luzon. Kapag galing northeast o sa norte yung hangin nyo, ay kakaunti po yung mga pagulan dyan or minsan wala pa. Swerte po tayo sa mga general area na yan. Pero nakiki-empathize po tayo at nagfo-focus dun sa mga areas na apektado ng trough nitong bagyong Ferdy at sa mga areas na apektado ng habagat o southwest monsoon. So mula dito sa salubungan ng hangin o convergence ng hangin, dyan po sa area ng Central Luzon, hanggang dito sa Mindanao, yan po yung mga areas na nakakaranas ng scattered hanggang widespread na mga pag-ulan. Para naman sa katangian ng mga pag-ulan dulot ng trough nitong bagyong Ferdy at ng ating habagat, kung mapapansin nyo, sa ating satellite image, may mga areas po na may mga butas yung ating mga kaulapan or may mga tinatawag tayong window clouds. Yung mga areas na yan ay wala pong mga pag-ulan at kung minsan sumisilip pa nga ang araw. Pero kapag apektado ang area nyo ng trough, ng bagyong Ferdy at ng habagat or southwest monsoon, mataas po ang tsansa ng pag-ulan. So nag-range po from scattered hanggang widespread yung ating mga pag-ulang natatanggap mula dito sa trough o extension ng bagyong Ferdy at sa ating habagat o southwest monsoon. So narito naman po ang 24-hour accumulated rainfall forecast para bukas o posibleng pag-ulan sa loob ng 24 hours. Pinagsama-sama na po yan. Base dito, mas kakaunti na po o less na po yung ating mga pag-ulan dito sa eastern section ng Mindanao dahil nga umaakyat itong bagyong Ferdy at umaakyat din yung ating axis ng habagat. Pero posible pa rin po yung mga breezy conditions at mga isolated o localized na pag-ulan o thunderstorms. Mostly yung ating mga pag-ulan ay nandito po sa western section ng Mindanao. Yan po ang Zamboanga Peninsula, Sulu at Basilan area, kasama na po dyan ang Tawi-Tawi, maging dito sa hilagang bahagi ng Mindanao at ilang parts ng Soxargen. Meron tayong mga inaasahang light blue colored, so yan po ay mga possible light hanggang moderate rains. Pero again, nabanggit natin kanina na may mga pagkakataon, meron butas yung ating mga kaulapan. So nagpapakita pa rin po yung ating araw. Magiging maulap din at mataas ang ating tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at yung concentration ng ating malalakas na pag-ulan ay nandito pa rin po sa western section nito. Ito po ang areas ng Panay, kasama na po dyan ang Negros Island. Ito pong mga color orange at red, yan po ay mga possible heavy rains. Yan po ay nasa around 100 mm na pag-ulan within the next 24 hours. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Mimaropa at yung ating concentration ng malalakas na pag-ulan ay nandito pa rin sa may area ng Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan. Ito pong mga color blue ay bumabalot din po sa malaking bahagi ng Bicol Region, Calabarzon, kasama na po dyan ng Metro Manila. Ito po ay mga possible light hanggang moderate rains at kung meron tayong thunderstorms, sudden downpours po yan o malakas na pag-ulan. May mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan din tayo dito sa ilang bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na po ang western section nito. Ito pong areas ng Zambales at Bataan.
If ever mapanood nyo to, posibleng nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, itong bagyong Ferdy. Nakiraan lamang po yan o dumaplis dito sa corner o sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat walang naging direktang epekto sa ating bansa, patuloy po niyang hinihila ng ating habagat o southwest monsoon. At again, meron tayong tinatawag na malamonsoon gyre na setup. Kaya yung trough nito o extension ay umaabot din sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot ng habagat at ng trough nitong bagyong Ferdy. Samantalang babantayan din natin itong grupo ng kaulapan dito sa area na dinaanan ng bagyong Ferdy. Ito po ay parte din ng ating tinatawag na malamonsoon gyre na setup sa posibleng development nito in the next few days. Mas talakayin natin yan bukas. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.